Kalmado, malalim ang tono ng boses, parang stoic teacher. Kapag ang isang babae ay niloko ka, natural lang na masaktan ka. Natural lang na magalit ka, at minsan pa nga, hinahanap mo pa rin siya sa kabila ng lahat. Pero ngayon, tatanungin kita, bakit mo pa babalikan ang isang taong niloko ka? Kung tunay kang stoic, at kung tunay mong nauunawaan ang halaga ng dignidad at respeto sa sarili, maiintindihan mo na ang pagbabalik ay hindi na isang opsyon. Sa video na ito, aalamin natin ang mga aral ng Stoicism, mula kina Marcus Aurelius, Seneca, at Epictetus, kung bakit hindi mo na dapat balikan ang babaeng niloko ka. At sa huli, ikaw mismo ang makakaramdam ng kalayaan, kapanatagan, at mas matibay na pagkatao. Una sa lahat, tandaan ang sinabi ni Epictetus. Huwag mong hayaan na ang mga bagay na wala sa iyong kontrol ay sirain ang iyong kapayapaan. Ang paglalako ng babae ay isang bagay na wala sa iyong kontrol. Hindi mo hawak ang desisyon niya. Hindi mo kayang diktahan ang kanyang katapatan. Pero alam mo kung ano ang kaya mong kontrolin. Ang sarili mong dignidad. Ang sarili mong desisyon kung tatanggapin mo pa ba siya o hindi. Kung babalikan mo siya, para bang sinasabi mo sa sarili mo. Hindi mahalaga ang respeto, hindi mahalaga ang dignidad, ang mahalaga lang ay hindi ako maiwan. At iyan ang kabaligtaran ng pagiging stoic. Dahil ang stoic man ay hindi alipin ng takot o pangungulila. Siya ay matatag, at mas pinipili ang tama kaysa sa madali. Sa Stoicism, ang pinakamahalagang birtud ay virtue, ang pamumuhay ng may kabutihan at integridad. Ngayon, itanong mo sa sarili mo. Kung niloko ka ng isang babae, nasaan ang kanyang integridad? Nasaan ang kanyang virtue? Kung babalikan mo siya, para bang sinasabi mong hindi mahalaga ang virtue? Para bang okay lang na wala siyang paninindigan, basta kasama mo siya? Pero tandaan, kung ang pundasyon ng relasyon ay kasinungalingan at pagtataksil, hindi na ito magiging matatag. Parang bahay na itinayo sa buhangin, babagsak at babagsak lang. Marcus Aurelius once wrote, kung ano ang iniisip mo tungkol sa iyong sarili, iyon ang huhubog ng iyong kapalaran. Kung iniisip mo na kaya mong tanggapin ang panloloko at balikan pa rin siya, ano ang sinasabi nito tungkol sa pagtingin mo sa sarili mo? Ibig sabihin ba nito na hindi ka mahalaga? Na wala kang halaga bilang isang lalaki? Hindi, kapatid. Kung gusto mong igalang ka ng iba, simulan mong igalang ang sarili mo. At ang unang hakbang dyan ay huwag balikan ang babaeng sumairal ng tiwala mo. Dahil ang pagrespeto sa sarili ay nagsisimula sa mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Isipin mo ito, bawat beses na naiisip mong balikan siya, ang totoo, ang hinahanap mo ay hindi siya mismo, kundi ang ideya ng kanya noong una. Ang ideya ng babaeng akala mo ay tapat. Pero wala na iyon. Ang babaeng iyon ay pinalitan ng isang taong niloko ka. At kung babalikan mo siya, para bang binubuksan mong muli ang pinto sa sakit, sa drama, sa kawalan ng tiwala. Sabi nga ni Seneca, ang taong patuloy na bumabalik sa parehong apoy, siya ang nasusunog muli. Kung nais mong makamit ang stoic peace of mind, dapat mong bitawan ang apoy at piliin ang malamig, tahimik, at payapang daan ng kalayaan. Marami ang nagsasabi, balikan mo siya para turuan siya ng leksyon. Pero sa Stoicism, naiintindihan natin na hindi natin kontrolado ang karma. Hindi natin trabaho ang maghayganti. Ang tunay na hustisya ay ito, umalis ka. Iwanan mo siya sa sariling resulta ng kanyang ginawa. Huwag mong hayaan na ang puso mo ang maging kulungan mo. Kung wala ka na sa kanya, kung hindi ka na niya hawak, doon niya mararamdaman ang bigat ng kanyang ginawa. At ikaw ay magiging malaya. Kaya ngayon, kapatid, isipin mong mabuti. Ano ang mas stoic? Ang bumalik sa taong sumairal ng tiwala mo, o ang maglakad palayo ng may dangal, tapang, at katahimikan? Tandaan mo, hindi ka dapat alipin ng emosyon. Hindi mo dapat isugal ang dignidad mo para sa pansamantalang aliw.